Hello guys, good morning sa inyong lahat. Ang topic natin ngayon ay based on my experience guys. Paano nga ba makaabil ng bahay at lupa mula sa pag-ibig? At mula sa developer na maaari mong ipasok sa Pag-ibig Housing Loan. Then guys, ganda to, mahaba to. Panoorin mo hanggang dulo para may matutunan ka at may idea ka rin. Number 1, dapat may permanente kang trabaho. Permanente ang work mo. Malokal man or abroad, or kung abroad ka man, kaya mong i-sustain ang monthly payment. O kaya, businessman ka at kaya mong magbayad monthly payment, ba? Up to 30 years to pay. Ganun. Number 2, sa local employment naman, need mo lang na ang payslip mo or salary mo monthly ay 26,000. Or depende sa presyo ng bahay o location na gusto mong maabil. Kasi meron din namang minimum wage lang ang pasok din. Pwede kang kumuha, meron namang mga mas mababa lang. Yung magkano ang halaga ng bahay, lupa, ganun. Depende. May minimum wage din naman kang makuha. Depende. Requirements para makaabil ka ng bahay. Requirements. 2 valid ID. Dapat yung government ID to. Tapos, employment certificate galing sa company. Panghingi ka ng employment certificate sa company. Number 3, dapat 3 years kang member sa Pag-ibig. 3 years Pag-ibig members. Yun yung requirements nila. Number 4, pera or payment reservation. Kasi ang equity ay pwede naman hulugan, pwede din ikas mo. Sa amin kasi, hindi. Pwedeng ikas o hulugan, or kulang-kulang kasi ang equity niya ay kulang-kulang 200,000 ang equity. Pwede mo ikas, pwede mo ring installment, 1 year, 1.5 year, ganun. Depende sa developer na applyan mo kung ilang taon mong hulugan yung equity. Ano nila, sabihin nila. 5, proof of payment like Meralco bill or water bill. Kahit hindi nakapangalan sa iyo, basta same address. 6, birth certificate kung single ka, or marriage certificate kung married ka. Pero kung mas maganda kung mag-apply ka na single ka, madali kang ma-approve sa Pag-ibig. Kasi bata ka pa, lalo mag 20 plus, mahigit 24 pataas 27. Ganun, mabilis ma-approve pag bata pa kasi alam nila makakabayad ka, ganun. Kung single ka, married naman, kung hindi ka siyang sahod nyo, pwede naman may dalawa kayo mag-asawa, mag-apply ko. Co-borrower yung isa. Pero pag single ka, tapos sumasahod ka na 26,000 mahigit, pasok ka sa bracket nila, kahit wala ka ng
co-borrower, pwede yun. Pasok ka na. Ganun yung anak ko eh. Pasok naman siya. 26,000 mahigit sahod niya. So, pasok siya sa, nasa 30,000 sahod niya. So, pasok siya sa, bracket nila. Number 7, loyalty card ID sa pag-ibig. Kukuha ka ng loyalty card ID sa pag-ibig. Dapat sure ka na hindi ka ma-scam. Kasi maraming scammer ngayon. Nagkalat lalo na sa property ang pinag-uusapan. Dapat sa office site ka magbayad ng reservation fee sa unit na gusto mo, wag kung saan-saan. Tas hindi mo pa nakita ang housing development. Doon ka mismo magbayad ng reservation payment sa mismong office kung saan nakatayo ang housing at i-sure mo na ang agent na nag-guide or nag-assist sa'yo ay legit na. Legit na doon talaga na dapat, doon talaga. Dapat pumapasok siya sa office ng developer at doon kayo magbayaran ng pera with resibo na nakasaad ng block at lot number ng bahay mo na magugustuhan mo. Ganon. Next, pagtapos ka na sa reservation fee, i-chat ka ng agent mo na need mong pumunta sa main office para sa mga property papers na pipirmahan mo. Yon. And then, mag-start ka na ng monthly payment sa equity. Depende kung ilang buwan ang gusto nila. Pag di, pwede rin magbayad ka ng GCash or bayad center or sa mismong office nila, main office. O kung malayo ka sa main office, mas maigi nang sa online ka magbayad, di ba? Kasi sayang pamasahe. GCash, ganun. Bayad center, ganun. Kasi bibigay naman nila yun sa'yo yung link ng nila. Saan ka pwede magbayad. Developer mismo. Next, fully paid ka na sa equity, i-message ka or tawagan ka ni developer na pumunta ka sa main office for filing na sa pag-ibig. Ipapile na sa pag-ibig yung papers mo. Papasa na nila. Need ka muna mag-seminar sa pag-ibig. Tatawag ang pag-ibig through group call sa seminar. Marami kayong kasabay. Marami kang kasabay na nag-aabil din ng mga house and lot sa pag-ibig. Kung saan lugar yun. Yung sabay kay seminar nun, sasabihin sa inyo lahat kung ano, ganun. Kasi, yung bahay kasi na inano mo kay developer, babayaran ni pag-ibig lahat yun. Kung magkano balance, ima-minus yung equity at saka reservation mo. So, ang natira nun, si pag-ibig na bahala, babayaran ng buo ng pag-ibig kay developer yun. So, ikaw ngayon ang may utang kay pag-ibig. So, doon ka kay pag-ibig, magbabayad, ganun. Next, after seminar kay pag-ibig, maghintay ka ng 1 month para sa approval ng iyong housing loan. Hintay ka lang 1 buwan. Mabilis lang proseso. Dahil ipasa pa ni developer ang papers mo sa pag-ibig. After ipasa, tatawagan ni pag-ibig ang company kung saan ka nag-work.
At bago pala ang pag-ibig, mauna nang tumawag ang developer sa company kung saan ka nag-work for verification. Pag sumagot na po ang company mo, ma-approve na po ang loan mo. Maghintay ka lang ng 1 month sa approval, ganun kabilis. Oo, ganun kabilis talaga. Sa amin ganun eh, ganun kabilis. Through my experience. Pag tumawag na si Pag-ibig sa'yo, sa loan application mo, na approve ka na, mag-start ka na ng monthly payment sa Pag-ibig. Hintayin mo lang ang instruction nila sa'yo. First, hintayin mo first. Hintayin mo lang ang instruction nila sa'yo. First, i-message ka ni Pag-ibig, need mong pumunta sa main office ng Pag-ibig. Yun ang first payment. First payment kay Pag-ibig, need mong pumunta sa main office ng Pag-ibig. And then, tatawagan ka ni developer na pumunta ka sa main office dahil dalhin mo ang resibo sa payment mo sa Pag-ibig para magbayad ka na ng move-in fee para ma-turn over na ang house and lot mo. Anon. Based on my experience, guys, 3,500 ang move-in fee. Pag nabayaran namin move-in fee yun, ang nabayaran namin sa move-in fee, 3,500. 2,500 sa electricity, 1,000 sa property turnover or permission to enter or move in the site. Bali 2 months ka lang maghintay, nasa iyo na ang bahay mo. Diba? Ang bilis. Ganun kabilis, guys. Next video, guys, ay ang pag-turnover na ng bahay at lupa. Actual video to. Papakita ko sa inyo. Sana may natutunan kayo sa mga video ko, sa mga ko yung tawag nito, yung ways kung paano. Sa mga naghahanap yan at hindi alam ang proseso or gawin, sundan mo lang ang tutorial ko. Thanks. Hanggang sa muli, mga kapatid. Bye. Abangan ang next video sa ating actual turnover ng ating house. Ganun lang kadali, guys, pag kumuha ka ng bahay at lupa. Basta kumplito ka sa mga requirements ay hindi ka mahihirapan. Tuloy-tuloy, lalo na pag bata ka pa, mabilis ang proseso. Napaka-smooth ng proseso. Pag bata ka pa, kuha ka ng house and lot. Pero pag may edad ka na, parang nag-aalangan si Pag-ibig mag-approve. Matagal ma-approvean. Kasi marami kaming kasabay. Tagal na approvean. Yung anak ko ang bilis, napaka-smooth. Kasi bata pa kasi, meron mo nag-apply 24 years old, nag-apply na. So, alam ni Pag-ibig kagad na makakabayad, kaya inaprubahan kagad. Ganon. Tapos pagtawag sa company, ang bilis sumagot ng company.
Tatawagan lang na, ito si ganito, ganyan, totoo ba to na empleyado dyan sa company yan? Pag sinabi ng admin o yung ng ng opisina niya. Oo, sir. O, di ba? Pa-approve ka agad yung pag-ibig yan, walang problema. Ganun. May nakasabay nga kami doon sa pag-ibig, nagbayad kami ng first payment sa pag-ibig. May nauna sa amin, babae. Ang tagal niya doon. Tagal niya. Ang daming mga hinihingi sa kanya, marami siya mga kulang. Hindi man matapos-tapos yung papers niya, maraming kulang-kulang. Sa amin, pag upo ng anak ko doon, pinakita lang yung kasi nag-message ang pag-ibig sa amin na pumunta na kami sa main office para magbayad ng first payment. O yun, umupo lang yung anak ko, tapos binigay niya yung ID niya, ganun. Tapos, tiningnan yung niya, doon na. Okay na. Sabi niya, binigyan na siya ng punta ka doon sa cashier, magbayad ka na doon. O, di ba? Napakabilis. O, ngayon, sa January 9, yun na yung turnover namin. So, at ngayon January 12. Ay, December 12 ngayon. So, January 9, doon. Punta kami sa, mismong site na kung saan nakatay yung house and lot namin. Yun na yung time na ito turn over yung bahay, January 9. Kaya, yun. Pwede na kami tumira doon kahit kung gusto namin. Pero need pa renovate. So, update ko kayo guys. Thank you for watching my video. Sana may natutunan kayo sa aking tutorial. Paano maka-avail ng housing loan sa pag-ibig. Di ba? Una muna, punta ka muna sa developer. Pero para makilala mo ang developer, so need muna ng mga agent. Huwag kang kukuha ng mga agent lang ha. Yung, alam mo yung mga legit na agent na sa YouTube. Sa YouTube, tapos titingnan mo yung mga followers nila, kung gaano kadami yung followers nila, titingnan mo yung background nila, ganun. Kung marami silang followers, tapos mga post nila, tingnan mo kung ilang years na silang nagpo-post doon, 5 years, 7 years, yung mga profile nila, ganun. Pero pag ang mga post nila, mga profile post nila, picture nila, kailan lang, 1 month ago, nako, scam yan. Pero pag mga nakalagay doon, kung kailan ginawa ang mga page nila, FB nila, mga 10 years na, 5 years na, o di ba? Legit yun. So, pero kahit na sabihin natin na legit yung profile nila, pero wag ka pa rin masyadong magtitiwala kasi mahirap na ma-scam. Kasi marami nang nangyari ganyan, iyak ng iyak kasi na-scam, nakuha ng maraming pera. Tapos, nagbayad siya ng pera doon sa agent, tapos hindi pala member ng developer yun ng bahay, hindi pala empleyado yun, di ba? So, pag nagbayad ka ng reservation fee, doon mismo kasi sa mismong site, di ba, site visit ka kasama ang agent mo. So, pagkontak ka muna sa agent mo, o ganito gusto kong bahay, ganito, ganyan. Tapos ang agent mo mismo magbigay sa'yo ng requirements kung ano yung pwede mo ipasa. So bago ka pupunta sa site, dala-dala mo na lahat ng requirements, pati bayad sa reservation fee. After doon, punta ka na sa site, mag-site visit ka, titingnan mo yung mga itsura ng bahay, ano na gusto mo. Pero dapat nakita mo na yun sa Facebook, sa YouTube yung bahay na gusto mo. Tapos mag-site visit ka. Tapos sa mismong site, so saan ang developer ng mga ginagawang mga pabahay ng developer, may opisina sila doon. May isang unit doon na ginagawa ng opisina. So may mga empleyado ang developer doon. So yun ang mag-entertain sa iyo. Dapat yung agent mo na sa iyo, pumapasok doon sa loob, nakipag-usap siya doon sa mga empleyado doon. Siya mismo gagawa ng mga mo doon sa loob. Yung legit yun. Pero kung sa labas ka lang, hingian ka ng ganito, ganyan, magbibigay ka naman, o sa bahay ng agent mo, pupunta doon, huwag, may scam ka niyan, scammer yan. Tingnan mo ako. Ako, mautak to eh. Talagang hindi pwedeng tapos dapat pag nagbayad ka ng reservation fee, may resibo. Nakalagay doon yung house and lot number mo. Kung anong block ka.
anong number, anong unit ka. Nakalagay yan sa resibo, sa reservation. Ano yun. Saka alam mo yung company ng developer kung anong pangalan, ganito, ganyan, ganyan, opisina. Alam mo, kasi pupunta ka rin naman doon. Ganun, ganun guys. Kailangan maging matalino, mautak para hindi ka ma-scam. Di ba? Malapit na kami magkaroon bahay. January 9, may bahay lupa na kami. Turn over na. Okay guys, thank you for watching my video.